So, alright. What's up? Time check, 8:15 ng umaga. Tayo ay magmamotovlog. Ganito ang itsura ng kalsada pagka umaga. So 8:15 na pala, medyo tanghali na nga yan eh. Kasi mga bandang alas 7 eh, talaga namang sobrang daming mga motorista. Pero ngayon eh konti na lang. Kasi yung iba sigurado nakapasok na sa work. Ayan. Ang daming stoplight dito sa Taiwan. Maliit o malaki yung kalsada, sigurado mapapahinto ka. Medyo malaki yung boses ko dito. Ganda ng kotse oh. Lexus. Dito sa Taiwan, pangkaraniwan na lang yung mga sasakyan na Lexus, Benz, BMW, mga ano, mga gandang kotse. Ayan, dito medyo marami pang mga sasakyan. Ang gandun. Pag kumanang ka, freeway na yon o expressway. Tawag nila dyan is Kaohsiung-lu. Ganyan yung sign ng ano, expressway. Pabulaklak sa taas yan. Tapos may mga number yan. 1, 2, 3, hindi ko alam kung hanggang ilan, pero yung number na yan, yan yung mga district dito sa Taiwan. Eh dati hindi naman uso yung Google Map, no? Kaya malaking bagay yan. Eh ngayon, Google Map mo lang, hindi ka na maliligaw. Saka halos lahat ng mga tao dito gumagamit na ng Google Map. Bata, matanda. Sa atin, ano eh, uso pa rin yung ano eh, magtanong. Baga, para mahanap mo isang lugar o yung isang tao, eh pagtatanong mo lang doon sa area, alam na, kilala na. Dito sa Taiwan, iba. Walang ganon. Halimbawa sa amin, sa lugar namin, may naghanap sa tatay ko. Nandiyan ho ba si Eling nag-chicharon? Oh, alam na yan. Kahit nasa ilang kanto ka pa, kilala ka na. May mga ano yun eh, may mga bansag. Di sa Taiwan, iba. Halos hindi magkakakilala yung mga tao. Ang magkakakilala lang yung mga magkakatrabaho, ganon. So share ko lang ng mga kanoon, no? Kasi natanong ko yung pinsan ng asawa ko, bakit kaya ako parang walang reunion. Halimbawa, may birthday ng tita, tito, o pag may namatay, parang walang gathering, no? Oo. Yung magpipinsan, hindi nagbabanding. Kumbaga parang, magpinsan sila, magkakilala sila. Ganon. Pero hindi katulad yun sa atin sa mga Pilipino na talagang pipinsan, magkamag-anak, magkakilala. Sabi ngayon nung
pinsan ng asawa ko, dati ang Taiwan ganyan din. Lang simula nung yung Taiwan unti-unting nag-grow. Bali yung mga umasen sa buhay, hindi na masyado nakikihalubilo sa ano, kumbaga sa atin ay mahihirap. Kaya mula nun, nagkaroon na ng space o nagkaroon na ng walang pakilamanan. Sabi niya, kung yung Pilipinas in the future umasenso rin katulad ng Taiwan, hindi malayo. Kasi ang isang tao daw, pagka daw umaasenso na sa buhay, pinipili na lang yan kung sino yung pakikibagayan. Siyempre, baga maintindihan mo rin Siyempre, ikaw ba naman, kung yung lagi mong kasama panay nakahingi sa'yo, trabaho ka ng trabaho, tapos yung kasama mo, di ba, o kamag-anak mo nakahingi sa'yo, hindi binabago yung buhay, talaga naman iiwasan mo na. Kesa naman mahawa ka pa, medyo umaangat ka na sa buhay, mahahata ka pa pababa. Kasi sila yung lagi mong kasama. Kaya talagang mamimili ka ng makakasama. Kasi mahirap din pagka tumanda ka na walang achievements o naman usapang pera mga pero okay lang, napapag-usapan lang naman. Tingnan natin dito sa lagi kong binibitan ng tawag dito, tinapay. Tingnan natin kung bukas sila ngayon. Araw nga pala ng Miyerkules. Sana bukas kasi masarap yung pagkain nila dito ay yung tinapay. Kaya lagi ako bumibili dito. Ay, sarado. Sarado mga Yan, sarado. Well, wala tayong magagawa. Anong araw lang kaya mga bukas yan? Kasi may Wednesday, ibig sabihin sa isang linggo, lang, 4 na beses lang silang nagbubukas. Sige, tayo maghahanap ng ibang mabibilan. Punta muna tayo 7-Eleven. Sigurado bagsak din natin 7-Eleven kasi doon talaga 24 hours every day hindi nawawalan ng pagkain, tinapay, noodles, lahat na yata ng pagkain na pwede mong makain sa 7-Eleven na. Lang, ayoko naman lagi kumakain 7-Eleven kasi processed food na yan. Pero kung ka na, no choice, pwede na yun. Naghahanap ako ng mauupahan. Sabihin, para dun sa sasakyan namin mga kahit yung lang, 1,000 o 1,500 per month dun sa lugar namin. Ang hirap kasi dito sa Taiwan mga pag wala kang parking lot, may sasakyan ka, wala kang parking lot. Bali yung bahay namin, pwede ka magpagsarap. Yung hipag ko, yung sasakyan niya, doon na nakapark. So yung sasakyan namin, mabilis maluma kasi nakabilad arawin lang sa kalsada. Parang ganyan nakapark lang sa daan. Naghahanap ako ng mauupahan Pagka kinarwash mo, mga 1 linggo lang, na ulit may tayo ng ibon. Nakakasawa din maglinis mga Dito sa Taiwan, simple lang ang buhay.
tingin ko mga ano, dito na talaga ako tatanda sa Taiwan. Kasi ano eh, dito na kami nakabili ng mga insurance namin eh. Life insurance, ano ba, saka yung ano, retirement, ano kasi tawag doon, sa Chongwon, Lao Pao, Pao Shen, life insurance, and yung parang sa atin yung SSS, ganun. So pag uwi namin ng Pilipinas, kung gusto namin tumanda doon, wala na yung mga insurance namin dito sa Taiwan, kasi dito lang namin kinuha yun sa Taiwan, kaya sa Taiwan lang namin magagamit. So pag sa Pilipinas kami tumanda at nagkasakit kami, yun, sariling pera ang gagamitin. Saka ayoko rin maging pabigat sa aking mga anak. Dito sa Taiwan, okay na okay. Sa 7-Eleven. Pag wala iniisip mo yung pagtanda mo, lakas maka-stress. Ako hindi ko naiisip eh. Lang minsan sumasagi lang talaga sa isip ko. Natatandaan niyo yung mga unang vlog ko, yung mga kasama ko sa trabaho. Ito yung dorm nila. Ngayon wala na. Nilipat na sila sa ibang lugar. Hindi ko lang alam kung saan. Pero nasa ibang lugar na sila ngayon. Dahil 7-Eleven mga natin. Bili muna tayong tinapay. Ito. Favorite. Sarap nginungo yata eh. May cheese saka oatmeal sa loob. Sarap sa kape. Kahit na may na ako, acid. Ano pa rin eh, tinapay, kape. Wala eh, hindi na maiwasan. Diba din kasi pag may tinapay dun sa pwesto, pag nagutom, makakain agad. Diyos, yung matamis. Ito okay na to. Ano kaya to? Ba natin? Yeah. Oyo pao ko. Icho-san. 네, 1.3.这个对，拿下面，谢谢。这就好了吗？会有感觉。
Buksan na kaya natin to. Para yung basura niya nandito lang. Ito lang naman yun eh. Diba? Sa ano ko to eh, sa headphone. Lowish. Lowish Motorrad. Tatlo to. 1, 2, 3. Alright. Alright. May yola. Ayun. Sisi. Tayo. Mm-hmm.